Ang pinag-uusapan ngayon ay matutuloy nga ba ang automation ng eleksyon sa 2010? Or magkakaroon nga ba ng eleksyon? At marami pa tayong pwedeng matanong sa Commission on Elections or kaugnay po sa issue nito. At sa gabi ito ay ating po inibitahan bilang espesyal na panauhin ang Director ng Information and Education Department ng Commission on Elections, ang official spokesman ng COMELEC, si Attorney James Jimenez. Attorney James, magandang gabi po and welcome to Meet the Press. Magandang gabi din po. Good evening. At siyempre, makakasama natin sa panel, magigiting na mga opisyal ng National Press Club, pinangunahan ng ating Presidente, si Ginoong Benny Antiporta. Magandang gabi, Mr. President. Magandang gabi sa inyo lahat at magandang gabi sa ating mga tagapanood. Sana po'y mabigyan natin ng linaw itong mga tanong ng ating mga kababayan tungkol sa automated elections natin sa 2010. Thank you, Mr. President. At siyempre, ang ating isa sa mga direktor, si Ginoong Marlon Purificacion, ang pinakabata po sa mga opisyal po sa National Press Club. Thank you, Lakay. Thank you, Lakay. Good evening, Lakay. Good evening, Director James. Good evening, Mr. President. And good evening po sa ating mga manonood. At siyempre, ang ating isa pang direktor, si Ginoong Joel Eco. Joel, magandang gabi. Yes, magandang gabi, Lakay. Director James, magandang gabi. Tayong pinakabata. Manatili po kayo nakatutok po sa inyong mga television sets dahil ipinapangako po namin na magiging makabuluhan na naman ang ating talakayan ngayong gabi. Magbabalik ang Meet the Press. Bukas ang diwa, bubuhay ang bahay, lumilinaw ang pangalan. May liwanag ang buhay, may liwanag ang buhay. Kung niyo po susumahin ay meron na naman tayong kulang-kulang na isang taon bago po ang eleksyon come next year. At meron mga ipintura ng senaryo na no election. Maganda yata, yan ang unang ating itatanong kay Attorney James. Attorney, ano po masabi po dyan sa sinasabi nilang no election scenario? Sa ngayon, medyo, well, actually, ever since naman, sinasabi natin talagang matutuloy ang halalan. Ano? It's just that sa ngayon, habang tumatakbo ang araw, lalong lumiliit yung probability ng no elections. Talagang, sa ganang COMELEC, desidido kami na magkaroon ng halalan at ito'y kailangan maging automated po talaga. Yes, at speaking of automation, ano nang update natin? Kasi kahapon, I understand, meron na yata ang isa pang natitirang bidder, tama ba yun? Right. Meron tayong isang bidder na pumasa na sa tatlong stages nung ating bidding process. Pumasa sa eligibility, pumasa siya sa technical proposal at sa financial. No? Ngunit nag-iisa lamang siya. Meron pang ibang mga bidder, dalawa na merong mga motion for reconsideration na hindi pa natatapos resolbahin. So hopefully today or tomorrow matapos yung mga motion na yon at makapagtuloy-tuloy tayo papuntang award. Ano ba timetable natin? Meron ba tayo sapat na panahon pa? Ang ating timetable po ay mag-a-award tayo ng kontrata end of May. So we have a little more than a week to go. Sa amin naman, confident naman kami na matatapos po natin ito. Gentlemen, Mr. President. Well, ito pong automated election natin. No, po. Alam naman natin kung bakit gusto mangyari ito. Una is para mapabilis ang ating bilangan. Right. Pagkatapos mailahad kaagad natin sa taong bayan kung ano yung resulta ng eleksyon. Opo. Pero ito po ba yung ating matagal nang minimithi na ika nga mas liliit na yung mga haka-haka na kaya nanalo ang isang kandidato dahil sa nandaya? Opo. Kasi ang automation, ang talagang pinupunto niya ay yung tinatawag nating dagdag bawas. No? Yung dagdag bawas, nangyayari yan kasi meron kang mga election returns or certificates of canvass na pwedeng doktorin. Sa automation, wala na po yun. Dahil yung paggawa ng election returns at ng certificate of canvass, automated na lahat at mabilis. No? Isa sa pinanggagalingan ng pangamba ay yung tagal ng proseso. Habang humahaba ang proseso, habang tumatagal ng paghihintay, dumadami yung spekulasyon. Ngayon, within 36 hours, alam na natin ang resulta, wala nang puwang para sa spekulasyon at pangamba. Attorney,
Ready na ba tayo for full automation? Well, ito po, yung bidding natin matatapos by the end of May, ano? And then after that, we will prepare isang buong taon, no? Almost hanggang December ng 2009. And then after that, election year na. Sa tingin po natin, sa ngayon, tama yung ating pagkakapwesto dun sa state of readiness natin. At this stage of preparations, hindi po tayo nahuhuli. And so, alam natin na pagdating ng panahon na yon, handang-handa po tayo. Sa feasibility studies natin, ilang manpower ang kakailanganin ng COMELEC para ma-mobilize pag nag-full automation na tayo? Kakailanganin po natin ng about 7 boards of election inspectors bawat isang presinto. At magkakaroon tayo ng 80,000 precincts. So, yun po yung pinaka-basic requirement natin. 7 times 80,000. So, marami po yun, ano? And then, apart from that, syempre, meron tayong support staff. Pero dun sa 7 na yon, meron na dun, yung mga guro na yan, kailangan certified sila ng DOST na marunong gumamit ng makina. But aside from that, meron pa tayong mga support staff na sinabi ko, especially technical support, no, na ipoprovide naman ng ating vendor.